Una sa ating mga balita, nagbabala si Pangulong Aquino na mananagot ang sinumang nag-udyok sa pamilya Kiram para igiit ang kanilang claim sa Sabah sa pamamagitan ng armas. Ito ay kasunod na rin ng patuloy na tensyon sa Sabah. Si Rocky Ignacio para sa detalye live. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Yes, maraming salamat, Sandro. Pero katatapos lamang na isinagawang press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda kung saan sinabi nito na napaabot na kay Pangulong Aquino sa kanyang kaalaman ang pinakabagong ginawang pagkilos ng Malaysian authorities sa grupo ni Raja Muda dito sa bahagi ng Sabah. Ayon kay Secretary Lacerda, nananatili ang posisyon ng gobyerno na hindi armas ang sagot para maresolba ang usapin. Nanindigan pa rin ang Malacanang na hindi pa rin isinusuko ng Pilipinas ang claim sa Sabah. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Aquino na may mananagot kung meron mang connivance sa nangyaring insidente sa Sabah. Nanindigan si Pangulong Aquino na hindi magtatagumpay ang nasa likod ng umano'y pag-uudyok sa pamilya Kiram para angkinin ng Sabah. Nagbabala ang Pangulo ng papanagutin ng mga ito sa insidente na nagresulta ng madugong engkwentro sa Malaysian authorities. Wala umanong kakayahan ng pamilya Kiram na tustusan ang pagtungo doon ng daang tagasunod ng Sultan ng Sulu. Saksi tayong lahat sa kakayahan at dedikasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Handa silang makipagtulungan tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Hindi pa rin nagbabago ang panawagan ko sa angkan ni Sultan Jamalul Kiram III. Hindi reasonabling humingi ng pangunawa kung nakatutok ang iyong armas sa muka ng iyong kausap. Magsisimula lamang ang reasonabling usapan oras na maging handa kayong huminahon at magtimpi at humarap sa mesa ng may bukas na pag-iisip. Mula tayong may mga taong nagkuntsabahan upang humantong tayo sa sitwasyong ito. Isang sitwasyong walang agarang solusyon. Ilan po sa kanila ay nakikita natin, habang ang iba naman ay nagkukubli pa rin. Hindi po kakayanin ng angkan ni Sultan Jamalul Kiram III na gawing mag-isa ang ganitong uri ng pagkilos. Kapansin-pansin din ang nag-iisang linya ng mga kritiko para gatungan ang malubhanang sitwasyon. Pinalubhan nila ang isyong ito at ginagawa nila ito habang inilalagay sa peligro ang daang-daang libong Pilipino. Sa mga taong nasa likod nito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Pananagutin natin ang mga nagkasala sa bansa. Sa kanyang pagharap sa media, nanatili ang posisyon ng Pangulo na hindi armas ang solusyon sa pagtugon sa usapin. Magprangkahan nga po tayo. Kung baliktad ang sitwasyon at sarili nating komunidad ang pinasok ng sinumang armadong grupo, pwede bang magwalang kibo na lang tayo? Hindi rin ba tayo magpapasaklolo sa pamahalaan? Kahit naman po anong lahi, basta may banta sa kanilang kaligtasan, papalag at gagawa ng paraan upang mailayo ang kanilang mamamayan sa banta ng karahasan. Paano ka naman ng reasonabling usapan kung tinututukan mo ng baril sa muka ang kabilang panig? Kung gusto mo talagang umusad ang usapan, tanggalin mo muna ang banta sa kaligtasan ng iyong kausap. Aminado ang Pangulo na may tinanggap silang intelligence report sa posibleng connivance sa insidente. Does the Constitution sanction any armed force besides the armed forces of the Philippines? Is there not a provision against private armed groups? They are obviously by any definition an armed group. They call themselves a particular name, no? And meron ro yatang connivance allegedly by certain members of the past administration in the formation of this, which is in violation of the Constitution and various other laws of the land. Okay, that's one. Yung article that cites of the revised penal code that cites inciting to war. No, when you have an armed group that goes into an area administered by a different nation, no, is that not can that not be considered an act of war by some of our citizens? And the revised penal code has a specific law that penalizes people who incite war, amongst other things. But the DOJ is preparing all of this. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghahanap ng Pilipinas sa iba pang paraan para maiwasan ang madugong engkwentro sa Sabah. Kinumpirma nito ang pag-uusap nila ni Malaysian Prime Minister Najib Razak kung saan hiniling nito ang proteksyon sa kapakanan ng marami pang Pilipino doon. Sinabi niya sa atin na talagang
parang tumawid na ng isang linya. At yung sa nangyari nga, number one, hindi na raw pwede ang negotiations at that time dahil nagkaroon na nga ng loss of life, lalo na sa parte ng Malaysians. At galit na galit raw ang kanilang mga kababayan. Inulit niya na 3 linggo na nilang hinihintay ang isang mapayapang resolusyon nito. Pero dahil nga dito sa yung pagdanak ng dugo at pagkawala ng buhay, talagang may isang linyang natawiran na at binigyan yung kanilang security forces ng authorization na tapusin na ang sitwasyon na to. Pinakiusap ko rin na kung pwedeng yung hindi naman involved na mga kababayan nating nasa Sabah na tinatayang sa 800,000 na kataong nananahimik na mumuhay doon ay hindi naman sana madamay dito. At binigyan naman tayo ng assurance na yun yung pipilitin lang mangyari. Dahil dito, hindi kumbinsido ang Pangulo sa report ng pagpapairal ng crackdown maging sa mga undocumented Filipinos sa Sabah. Yung reported crackdown is I think alarmist. Merong mga undocumented Filipinos working in Sabah at may regularity na pinababalik sa Pilipinas at matagal na yun bago pa ako nakaupo. Wala naman yata masasabi natin na pangkalahatang tinutugis lahat na may kaugnayan sa Pilipinas at pinauwi sa Pilipinas. Hindi yata ganun ang nangyari. So, again, ulitin ko, nag-uusap ako ng pinakamataas na opisyal nila, pinakiusap ko na huwag madamay yung mga wala kaugnayan dito sa sitwasyon na to. At wala naman tayo nakikita na parang taliwas doon sa ating pakiusap ngayon. Samantala, tiwala naman ng Pangulo na hindi maapektuhan ang insidente sa Sabah ang peace process sa Mindanao. Gitang Pangulo, matatag ang sinseridad ng gobyerno at MILF sa pagtamo ng tunay na kapayapaan sa riyon. Ang Malaysia ang facilitator ng peace talks ng gobyerno at MILF. Samantala, ipinadala na ni Pangulong Aquino si Foreign Affairs Secretary Albert de Rosario para makipag-usap sa kanyang counterpart doon at hinihintay nito ang pagre-report ng kalihim. Samantala, sinabi pa rin ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na hindi naman o wala silang nakikitang dahilan para makaapekto ang usapin sa Sabah doon sa isinusulong na ASEAN Community sa 2015. Ang Pilipinas po at ang Malaysia ay miyembro ng ASEAN. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.